So nagkakagulo ang paligid pero tayo ay steady lang upang tuparin ang kalooban ng Panginoon. Patuloy nating saliksikin ang kalawakan, kalaliman ng dakilan niyang plano. Ang ating pananampalataya ay hindi nakatago sa kawalan, kundi ang pagkilala, pag-unawa sa mga bagay nating pinanaligan, pagkilala sa Panginoon, ay hayagan na pinagkakaloob ng Diyos. Inihahayag niya. At ang pinakalas na kapahayagan na ito ay ang pagparito ng kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo, na last time ay pinatotohanan ni John the Beloved, na nakita ng kanilang mata, nahawakan, nakita nila ang kaluwalhatian ng tanging anak ng Diyos, na puspos ng kaluwalhatian. At ang kanyang salita simula pa noong una hanggang ngayon ay hindi kayang pasubalian, sapagkat lahat ng yan ay katotohanan. Sabi ng Biblia, all your words, the sum of your word, ang kabuuan ng iyong mga salita, the sum of your word are truth. So lahat ng kanyang salita ay pawang katotohanan. Okay, maging sa ating mga taga-subaybay ay patuloy ko po kayong pinasasalamatan at pinagagalak na makasama sa gawain na ito, na wala naman kaming ibang intensyon, ay patuloy na unawain, kilalanin ang Panginoon at matutunan ang kanyang dakilang aral o mga doktrina, upang sa gayon ay lalo pang mapagtibay ang ating pananampalataya, dahil ang larangan ng ating kaligtasan ay sa pananampalataya. At yung pananampalataya na yon o paniniwala ay paniniwala sa mga bagay na katotohanan kahit hindi ito nakikita. Dahil one time, darating ang panahon, ay mahahayag ang lahat ng yan dahil sa pagparito ng ating Panginoon. Sabi ni John the Beloved, no? When Jesus Christ come, we shall see Him and we shall be like Him. So maraming hiwaga na nakabalot doon. Yung tinatawag na magbabago ang ating katawan, na matutulad tayo sa Panginoon. So lahat yan ay nakasalalay o nakabase lang sa salita ng Diyos. Dahil mga bagay na nagawa ng Panginoon, tapos na, yan ay nakalathala o nakadokumento sa kasulatan. At yung mga bagay na darating ay pawang salita pa rin ng Panginoon, pero yet it will be fulfilled, no? Tutuparin ng Panginoon yon, dahil ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling. At sinasabi ng Panginoon, nakasulat sa Biblia, mas madali pa raw maglaho ang langit at lupa kaysa hindi matupad ultimo ang kalitiitang tuldok ng banal na kasulatan. So ganyan ka-powerful ang salita ng Panginoon. So nakasalalay lang sa tao yun kung maniniwala siya o hindi siya maniniwala. Pero mapalad yung mga tao na nagsisampalataya, sapagkat makakasumpong sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Diba? Sinabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believe. Sino mang sumampalataya will never perish, but will have everlasting life. So nakatayo yun, no? Hanggang ngayon nakatayo yun. So ang ating teksto ay makikita natin sa Mateo 18. So unawain po ninyo, no? Kailangan ma-realize natin, kapag tayo nakikinig na salita ng Panginoon, ma-realize natin na tayo ay naroon sa sinasabi ng Panginoon. At
unawain natin kung ito ba talaga ay nangyayari sa ating sarili. Dahil kahit hindi natin nakikita, totoo na nangyayari ang salita ng Panginoon. May mga bagay na ginagawa siya, may mga bagay na binabago siya, at may mga bagay na inilalantad siya. So, ang titulo o title ng ating pag-uusapan, pinamagatan ko lang itong This Little One. No? This Little One. May binabanggit ang Panginoon, Little One. Kasama doon sa title na yon, This Little One, ay yung puso ng Ama, the heart of the Father to this little one. Yan. Ang text natin ay nakalagay dito sa Matthew 18. So it is not the will of my Father who is in heaven that these little ones should perish. Ulitin ko. Hindi daw kalooban ng Amang nasa langit na ang mga mumunting mga bata na ito ni isa man ay mapahamak. So, umpisahan po natin sa verse 1, no? Chapter 18, verse 1. Ayon sa kwento, sabi po rito, at that time, the disciples came to Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? So, unawa na sila kung pag dumating sila sa langit, ay tinatanong nila kung sino ang pinakadakila doon sa langit. Tumawag ang Panginoon ng bata, and calling to him a child, he put him in the midst of them. And he said, truly I say unto you, unless you turn and become children, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one such child in my name receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be thrown in the depth of the sea. No, magtali ka na lang, itali mo ang malaking bato ng gilingan sa leg mo at magpatiwakal ka na doon sa gitna ng dagat. Kung ikaw ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng mga mumunting bata na ito. So verse 7, woe to the world for temptation to sin. For it is necessary that temptations come. But woe to the one by whom the temptation comes. So naghahayag ang Panginoon ng kakilakilabot o kahabag-habag na sasapitin. And if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It's better for you to enter life crippled or lame than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. And if your eyes causes you to sin, tear it out and throw it away. It's better for you to enter life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into the hellfire. See that you do not despise one of these little ones. For I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search for the one that went astray? And if he finds it, truly I say unto you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. Ito na. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. So yung these little ones, no, sinasabi ng Biblia, mga mumunting bata na ito. So sabi ko sa aking panimula,
Na-realize nyo na ba kung gaano kahalaga sa Ama ang maging isa sa mga maliliit na bata na tinuran ni Jesus sa harap ng kanyang mga alagad? Yung kahalagahan sa puso ng Diyos. Sinasabi rin ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 3 verse 1, anong uring pag-ibig ang ibinigay ng Ama sa atin upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. So hindi niya masukat kung anong klase o anong uri. No, sa English, what manner of love the Father has given unto us that we should be called the sons of God. Alam niyo yung konsepto ng dinala ng Panginoon Kristo dito sa lupa, nung siya'y nagkatawang tao, ito yung pinaka-ultimate kung bakit siya crucify, no? Gusto siyang patayin. Dahil, nung marinig ng mga tao na laging tinatawag niya, my Father who is in heaven, no? Na-realize nila, no? Na when you call your God the Father in heaven, when you call Him Father, you make yourself, yung tingin nila sa Panginoon, you make yourself equal with God the Father. Tao siya. Di ba? Kasi sa kanilang konsepto, ang Father napakalayo. No? Lalo na sinasabi ng Panginoon, who is like me? There is no God, none besides me. Wala nang nauna sa akin, wala nang darating. Ha? When I stretch out my hand, sino makapaglulukot nun? Ha? When I decree, sabi ng Panginoon, walang makapagbabago nun. So ganun kataas, ganun kadakila, kalaki ang konsepto ng Diyos. Even doon sa Mount Sinai nung nagsalita ang Panginoon, nung pinulong niya yung congregation ng bayang Israel, tinig pa lang niya, mamamatay na sa pagdinig ng mga tao. Ngayon, pagdating ng Panginoon, tinatawag mo lang siyang Ama. Tisod na tisod sila doon. Pero hindi nila naalam na meron, yun na pala ang plano ng Diyos na may gagawin siya sa pagliligtas sa atin. Hindi na foreign, very foreign sa konsepto ng Israel. Kasi ang konsepto ng Israel, very nationalistic lang sila. Kapag darating ang Misaya, ang intindi nila, ang Misaya magiging hari nila, itatayo ang bayang Israel, itatayo ang pagsamba nila, itatayo ang templo, at mag-i-introduce siya ng katahimikan sa buong mundo, na tinitingnan nila na hindi na-accomplish ni Jesus Christ. Kaya, Jesus Christ is not the Messiah. Failure siya. Ngayon, iniisip ko, nung nagsusulat na yung mga disciples, paano natanggap ng isip nila na si Jesus Christ pumunta ron, hindi lang siya mag-introduce as a Messiah, also as a King of Israel, and yet nung makukrucify siya, ayaw ng mga disciples, pangunahin na si Apostol Pedro. No, hindi dapat mangyari sa iyan. Kaya nga siya ni-rebuke, no? Pero ni-rebuke si Satan sa katauhan niya. No? Ayaw nila yon, no? Ang sinasabi ko, saan nila, kasi ganun ang pick up ng konsepto nila sa Messiah. Pero si Jesus Christ, ini-introduce niya ang kanyang sarili, Savior of the world. At yung konsepto ng paghuhugas ng kasalanan ng mga tao, sila kasi sa Old Testament, nag-aalay sila ng mga tupa para ma-atone ng kanilang mga kasalanan. Marami yon. May kasalanan ng hari, iba ang atonement. May kasalanan ang bayan, iba ang atonement. May kasalanan ang individual person, iba ang atonement. May kasalanan ng priest, iba rin ang atonement. Nakita niyo kung gaano ka metikuloso yung binibigay ng Panginoon. Pero hindi natin alam, lahat ng bagay na yon i-accomplish ni Jesus Christ sa kanyang persona. So yan, in-introduce ni Jesus Christ. Pero iniisip ko, paano na pick up ng mga disciples na yun talaga ang papel ni Jesus Christ? Naalala ko ngayon, ito pala, yung papel ni John the Baptist. Dahil sabi ng Bible,
sabi ni Jesus Christ, nung pumarito si John the Baptist, siya ay liwanag din. No, ibig sabihin, nagpapaunawa siya kung ano ang ginagawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Hmm? So ano yung pinapaliwanag ni Yeah, sabi ron, there was a man sa John chapter 1 verse 6, there was a man sent from God whose name was John. He came as a witness, anong witness? Testigo, o nagpapatotoo para kay Jesus Christ, to bear witness about the light, that all might believe through him. So siya ang forerunner, taga-announce ng pagdating ni Jesus Christ para makilala rin si Jesus Christ. Yun ang papel niya, no? Kaya nga siya i-consider Jesus Christ na siya ang greatest sa lahat ng buhay ng mga tao dahil kung sino yung i-introduce niya, si Jesus Christ. He was not the light, hindi raw siya talaga ang totoong liwanag, but came to bear witness about the light. The true light which gives light to everyone was coming into the world. Yan. So, ano yun? Yung sinasabi ko kanina tungkol sa kailan nila na-pick up yung konsepto na si Jesus Christ hindi lang magiging hari, kundi siya ang magiging Savior sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili at ng kanyang dugo upang bayaran hindi lang ang kasalanan ng bayang Israel, kundi ang kasalanan ng buong sanlibutan. Iyon ay nagmula sa bibig ni John the Baptist. Yung tinuro niya si Jesus Christ. Famous yun, di ba? Look at the Lamb of God who takes away the sin of the world. So doon nila na-pick up yun. Dahil naunang nagkaroon ng disciple, si John, at yung tinuturo na ni John yun. Nung lumitaw si Jesus Christ, lalo nang na naliwanagan sila. Na sinasabi niya, hindi ako liwanag, no? Hindi rin ako propeta, sabi niya. Kundi merong higit na darating na hindi man lang ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang panyapak. At siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. So, ini-introduce talaga niya si Jesus Christ. No? So, balik tayo dito sa little ones. So, ma-realize ninyo, no? Kapag kayo ay naging anak ng Diyos, so unawain nyo to, ha? Kapag kayo ay naging anak ng Diyos, gaano kahalaga sa Kanya ang inyong buhay kumpara sa mga di nakakakilala sa Kanya? At kung gaano kayo iniingatan ng Ama hanggang sa malubos niya ang pagliligtas sa lahat ng Kanyang minamahal. So tandaan ninyo, no? Di ba may sinasabi tayong elected? Hindi natin alam kung tayo elected. Ang maliligtas ay yung elect na sinasabi ng Bible, yung pinili. Pero hindi mo naman sinabi na, ikaw pinili, o siya hindi. Hindi mo pwede sabihin yun. Maunawaan mo lang na ikaw pinili once na ikaw ay sumampalataya na. Dahil yung mga taong sumampalataya, sila na ngayon yung sinasabihan at sinulatan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1. Ito yung mga kapatiran na nasa Epeso. Ito yung mga believers na nasa Epeso. Ano sulat ni Apostol Pablo sa kanila? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us. Nakita nyo? Sino kausap niya? Yung mga believers sa Epeso. So, doon niya na in-reveal, no? Na maging tayo ay pinili niya. So, sila yun. Yung mga believers. Doon mo lang naunawaan na pinili ka, lalo na mas malalim na sinabi niya na pinili kayo bago pa lalangin ang sanlibutan. He chose us before the foundations of the world. So malalim yan.
yan ay nasa isip at puso lang ng Diyos yun. Before creation, kilala niya na yung mga tao na ililigtas. Pero yung mga preacher, hindi pwedeng gamitin yun. No, hindi ka ligtas, siya lang elected, siya hindi. Kasi, ano yan sama-sama ng ugali niya, hindi elected yan. Hindi mo pwedeng sabihin yun. May mga taong sobrang sama na nagbabago. At meron namang sinasabing Kristiyano siya, later on, umibigay. Oh. Kaya hindi na pwedeng sabihin yun. So nagtanong yung mga disciples, sabi nila, sino ba ang dakila sa kaharian ng langit? Sabi ng Panginoon. So kumuha ng sample ng Panginoon. Ang pinag-usapan dito sila, mga believers. At tinatanong nung nagtanong ng disciples, sino ang magiging dakila sa langit? Parang gusto nilang maging una sa Panginoon. Diba, meron ba ibang paliwanag ang Panginoon dyan Na sinabi ng Panginoon, if you want to be greatest in the kingdom of God, you must be the servant of all. Kaya nga yung, ang tawag dito, yung organizational chart ng sanlibutan, yung president nasa taas, at yung mga tao niya, at mga lesser na mga auhan niya, pababa. Pero sa kingdom of heaven, baliktad yun. Dahil siya ang servant ng lahat. Nakita niyo? Yung organizational chart. Baliktad yun. You must be the servant of all. Pero sabi ng Panginoon, kumuha siya ng example. Sabi niya, kinuha niya yung bata at nilagay niya sa kanilang kalagitnaan. At sinabi niya, truly I say unto you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Sa mundong ito, tinanin niyo, ang greatest o pinakadakila sa mundong ito, alam niyo na, through achievement. Sabi ng boksingero, I am the greatest. Sabi ni Muhammad Ali. So, nakabase yun sa kanyang achievement o nagawa. Ang greatest o dakila sa mundong ito ay nakabase sa achievement na nagawa ng tao. Gaano kataas ang narating niya o gaano kalawak ang impluwensya ng mga gawa niya o gaano kataas yung kanyang aral na tamo. So yun na kinikilala. At the same time, yung greatest ay yung nangunguna for every field. Sa bawat field ng kanilang endeavor, siya yung nangunguna. Halimbawa sa boxing, wala nakakatalo sa kanya. So, pwedeng tingnan sila ng na siya ang dakila sa larangan na yon in sports, academics, pag-aaral, tingnan mo sa mga pag-aaral, mga scientists, no? Kaya tinitingala talaga yung may mga PhD na mga nakatapos ng malalalim. Hindi lang yon, no? Kundi yung sa kanilang mga research, pioneer pa sila. Katulad ni Albert Einstein, siya yung unang mga nag-explore sa nuclear. Ngayon, hindi na yon. Luma na yung kay Einstein. May mas malalim pa at mas bagong kang kaalaman na tinatawag nilang quantum mechanics. Hindi ko na alam yun. Nakarinig na ba kayo na yung pinaka-fastest ngayon ng mga computer ay ang ginagamit ay yung quantum na technology, na ang kanilang bits ay hindi na yung electronic bits, hindi yung mismong atoms. Kasi ang computer, ang basic na computer is 0 and 1. Yun lang ang basic na computer sa communication. 0 and 1. Nakakagawa na sila ng communication dyan. Pag hinahaba nila yung 01, 01, 00, 010, makakagawa na sila ng statement doon. Pag-aralan nyo na yan.
Huli na yon. Ngayon ay naandun na nakalagay sa ano yon, sa atoms. Ganun ano. So may sinasabi pa sila ngayon na na yung ChatGPT na AI, Artificial Intelligence, meron pang mas advanced daw ngayon na tinatawag nila, ano yan? Narinig mo na yun, Be? Sync, syncretism AI ba yun? Parang gano'n. Kasi yung AI ngayon, ginagather lang lahat ng data. Pero itong bagong AI na to, hindi lang ito nagagather ng data. Hindi. Siya pa rin na nag-iisip sa sarili niya. Na nagpo-formulating sa sarili niya. So yan ang sinasabi natin, mga greatness. Pero sa Panginoon, sa kaharian ng langit, hindi yon. Kundi, minimeasure ng Diyos sa ugali. Humility, sabi niya. Humbleness. Ngunit ang dakila sa kaharian ng Diyos ay ang makatulad sa isang bata. Hindi ito yung nagbata-bataan lang, no? Kasi walang pakinabang yung nagbata-bataan lang. Bonjing ang tawag doon. Ha? Ang mapagkumbaba na katulad ng mga bata ay siyang dakila sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, tunay yung kanyang pagiging mapagpakumbaba, hindi pakitang tao. Kasi madali lang magpakumbaba ng pakitang tao. Pero ito tunay, kaya sabi ng Panginoon, unless you turn and become like children. So unawain natin, no? May salita ang Panginoon dito, you turn. Ibig sabihin sa Tagalog, translate yung turn, manumbalik. Kapag kayo ay manumbalik. At maging katulad ng bata. Kasi, unawain nyo, no? Hindi ito pagpapakumbaba lang nagawa ng sarili mo. Bakit ko sinabi na hindi gawa ng sarili na papakumbaba? Magiging dakila ka na sa langit. Hindi yon, kasi may sinabi rin ng Panginoon kapag kayo, ano sabi niya sa una? Unless you turn and become like children, you will never enter kingdom of heaven. Hindi ka makapasok sa kingdom of heaven. Naalala natin yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemus. Paano siya makapasok sa kanya ng langit? Born again. You must be born again. So ito yung sinasabi ron. Isang condition para makapasok sa kaharian ng langit, hindi lang yung magpapakumbaba ka parang bata. Kundi ka talaga, kailangan gawin kang bata. So hindi magagawa ng tao yun. Ang pagpapakumbaba ay hindi lamang pagpapakumbaba sa kapwa, kundi ito ay pagpapakumbaba sa harapan mismo ng Diyos. Ito ang mahirap gawin ng ordinaryong tao. Kasi likas siya na hindi siya na rebelde at hindi siya masunurin sa Diyos. Maging masunurin sa harapan ng Diyos. Madaling magpakumbaba ng panandalian, ngunit maging mapagkumbaba, ngunit ang maging tunay na mapagkumbaba ay mahirap. Ibig sabihin, iyon na yung asal mo. Na permanente. And becoming like children, hindi ito yung sinabi ko kanina na mag-arte ka lang na bata. No? So meron tayong makikita na example sa Old Testament tungkol doon sa turn. Sabi ng Panginoon, unless you turn. Ano ibig sabihin ng turning? Magpanumbalik sa Tagalog. Pero sabi ko rito, turning means pumihit o lumiko. Palayo sa paggawa ng kasalanan at humarap sa Diyos para muling sumunod sa Kanya. Ito yung talagang turning na hinahanap ng Diyos. Unless you turn. Ezekiel chapter 18 verse 21, ang sabi rito, ito yung kondisyon ng Panginoon sa Ezekiel. Sabi niya, but if a wicked, ano yung wicked? Masamang tao talaga mag-isip, no? But if a wicked person turns away from all his sin. Yung isang taong buktot, masama,
ay tumalikod sa kanyang masasamang gawa, yun, sa lahat, hindi lang isa, turns away from all his sins that he has committed. Pag tumalikod ka, meron ka namang haharapan. Hindi ka lang tumalikod, basta lang gusto mong tumalikod. Katulad kay Judas. Si Judas nagsisi lang, pansarili niya, pero hindi siya humarap sa Diyos at nagsisi. Kaya wala rin siyang salvation. Diba? Bagkos, pag talikod niya, dahil nag-remorse siya sa nagawa niyang pagkakamali, in turn, nagbikti siya. Para bang tinalikdan niya yung kasalanan niya dahil nalungkot siya, ang hinarapan naman niya si Satan. Si Satan, may dalang, ali. Sabi ni Satan, magbikti ka na lang kasi wala ka na. Wala ka ng pag-asa. Umarap din siya kay Satan para magpatiwakal. Kasi yan ang tukso ng ni Satan kay Jesus Christ, di ba? Magpatihulog ka sa building na ito at sasaluhin ka ng anghel. Nakita nyo? Yung idea ng pagpapatiwakal, hindi galing sa Diyos yon. Galing kay Satan yon. So ano sabi ng Ezekiel? But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed, and haharap naman siya, and keep all my statute, haharap naman siya sa pagsunod sa mga alituntunin at kautusan ng Diyos, and keep all my statute, and does what is just and right. So anong verdict ng Diyos doon? Kapag siya tumalikod totally sa lahat ng kasalanan niya, determinado na siya muling sumunod sa kalooban ng Diyos sa lumang tipan, anong verdict ng Diyos doon? He shall surely live. Nakita niyo, sabi ng Panginoon? Hindi sasabihin ng Panginoon yan doon sa mga namimeke lang o nag-iinarte lang, Lord, pasensyahan mo na ako dahil nakagawa na ako ng kasalanan. So, sunod, hindi ko na gagawin. Pero gagawin na naman niya. Hindi talaga truly repented. Pero ito totoo. So, ano sabi ng Panginoon? Kapag tunay ka, hindi ka mamamatay. You shall surely live. He shall not die. So, ito yun. So, ito ngayon yung problema, no? Sabi ko nga rito, the problem sa atin, do we really humble ourselves before God? Kung hindi natin makuhang magpakumbaba, baka hindi pa tayo na born again. Kasi yung tunay na pagpapakumbaba o pagiging asal bata ay naipanganak na muli. At ang Panginoon ang gumagawa niyan sa buhay natin. Kaya siyasatin natin sarili kung tunay nga na binago tayo ng Panginoon sa panong paraan? Sa pananampalataya kay Jesus Christ. Sa Kanya. So look back. So ito madidiscern nyo naman, no? Simula nung kayo ay nakakilala, naging Kristiyano, you can take look back. Kung ano ba yung mga bagay na nilinis na ng Panginoon sa iyo. Nakikita nyo kahit na may kaunting asenso. Kasi hindi naman immediately na nangyayari yung mga bagay na yan. Merong mga tao na nababago, meron naman tao parang casual yung hindi kaagad-agad nakikita unti-unti. Kasi hindi nila kaagad sinusuko ang kanilang sarili ng lubusan sa Panginoon. So, you can take look back, simula noong di pa tayo na mananampalataya, especially noong di ka pa mananampalataya, anong ugali meron tayo noon, at kung paano tayo binago ng Panginoon. So, tingnan nyo, paano kayo binago ng Panginoon? By His command. Sa utos niya. Meron kasing utos ang sanlibutan, halika. Wala ka namang ginagawa, inuman na tayo. Wala ka namang gawa. Manood na tayo kung ano dyan, no? Diba? Pero nung binago ka ng Panginoon, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, hindi na ako gumagawa niya.
Kasi alam ko, hindi maganda sa katawan niya. Ang bagay na yun, ay, hindi na ako pupunta dyan kasi parang malaswa na yung ano yan, mga lugar na yan. So yun na yun. Hindi lang nakikita mo, kundi nararamdaman mo na hindi na tama o hindi na matuwid na muling gawin at balik-balikan yung mga bagay na yun. So yun na yun, mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Pero yung sinasabi natin kanina na yung ordinaryong tao, hindi pwedeng magpakumbaba at maging bata. Kaya hindi sila makakapasok. Dahil ang kondisyon na makapasok sa karera ng langit ay maging tulad ka ng bata. Hindi ito tulad ng bata na ginawa mo sa sarili mo, kundi yung pagiging bata na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi yung natural na tao, sinabi ng Bible, laging kaaway ng Diyos. Romans chapter 8. Ang taong makalaman, sabi ng Bible, ay laging kalaban ng Diyos at kailanman hindi siya nagpapasakop. Yan ang sabi ng Bible. For the carnal man, sa King James Version, is hostile to God. Ang taong makalaman ay enmity, laging kaaway ng Diyos. Kasi yung pag sinunod mo yung desire ng flesh mo, hindi yun ang desire ng Diyos. Diba? Diba nakalagay sa Bible yung katakawan. So, for the carnal mind is hostile to God. Hindi lang siya hostile to God, nakalagay sa Bible, hindi lang siya hostile o kaaway ng Diyos. Hindi rin siya nagpapasakop, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Hindi talaga siya. Kaya nga, hindi talaga niya makukuhang magpakumbaba o hindi niya makukuhang maging asal bata. Kaaway ng katawan niya yun . Sa paanong paraan? Yung konsepto na yon sa isang taong karnal, ano yun? Kalukuhan. Foolishness yun. Kaya nga kailangan, para kung maging asal bata ka, you must be born again. Hindi ka matutulad talaga sa isang bata maliban na ikay panganak na muli sa Espiritu, sapagkat ang matutulad sa mga bata ay basihan na sinabi ni Jesucristo para makapasok sa kaharian ng Diyos. Become like children, you will never, unless you become like children, unless you turn and become like children, you will never. Ano yung salitang never? Sa Tagalog? Kailanman hindi. I never knew you, sabi ng Panginoon. Kailanman, sa anumang panahon, hindi kita nakikilala. Hindi niya sinabing, I don't know you, hindi kita kilala. Pero pag sinabi ng Bible, I never, kailanman, hindi kita kilala. Ito rin, you will never, kailanman, makakapasok sa kaharian ng Diyos. You will never enter the kingdom of heaven. Hindi rin magiging tunay ang pagpapakumbaba, kundi pakitang tao lamang o mapagpaimbabaw. Sa verse 5, sinabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa katulad ng isang maliit na batang ito sa pangalan ko, ang tinanggap niya ako. Kaya makikita nyo, parang ang talinghaga talaga ng salita ng Panginoon, di ba? Whoever receive one such child in my name, receives me. Pero tingnan niyo, yung konteksto, bakit sinasabi ng Panginoon yan? Sinabihan ng Panginoon yan, yung mga disciples. Sila ang tatanggap. So ano ang thinking doon? Meron ng grupo ang Panginoon. Meron ng samahan ng Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, kapag tinanggap nyo ang mga katulad ng maliit na batang yan, tinanggap nyo sa samahan natin, ang tinanggap nyo ako, sabi ng Panginoon. So, sino yung little child na sinasabi natin kanina? Ito yung mga believers na born again. Sila yun.
Ngayon, pag tinanggap daw ng mga disciples, yung maliit na bata na yan sa pangalan ng Panginoon, ang tinatanggap daw nila ay ang Panginoon. So ito yung mahiwaga. No? Kapag yung isang believers ay tunay na nanampalataya sa Panginoon, yung pangalan at katauhan ng Panginoon kasama sa identification niya. Nainwa niyo? Ngayon may clue yun kung bakit gano'n. Diyan ngayon kung bakit napakahalaga ka sa mata ng Ama. Sapagkat pag tinignan ka ng Panginoon, hindi ka tinitingnan as adore Christian. Hindi. Tinitingnan ka niya as Jesus Christ. Kasi isa ka sa katawan niya. Kaya napakahalaga. Diba naalala nyo, nung pinersecute ni Paul yung mga disciples, nung inenkwentro na siya ni Jesus Christ, sabi ni Paul, who are you, Lord? Sabi niya, I am Christ. I am Jesus, whom you persecuted. Kaya pinipersecute niya yung mga alagad eh. Hindi naman si Jesus Christ. Pero in-identify ni Jesus Christ na siya ang pinipersecute. Nakita nyo? Kaya tama yung sinabi ng Panginoon. Pag tinanggap nyo yung mga believers na yan, sa pangalan ko, tinatanggap nyo, ako. Kasi kabilang yan sa katawan ko. Ang sino bang tumanggap sa isang maliit na bata na tinutukoy ni Jesucristo, sa pangalan niya, ang tinanggap nila ay si Jesucristo rin. Ang sinasabihan ni Jesus dito na tatanggap sa maliit na bata ay ang mga alagad niya. Ibig sabihin, tanggapin sa samahan nila, sa madaling sabi, sa loob ng iglesia. So alam naman natin yung samahan ng Panginoon, di ba? Iyon na yung iglesia na binubuo na ng Panginoon. Ang maliliit na mga batang ito ay kabilang nasa iglesia dahil dala na nila ang pangalan ni Jesucristo. Kaya nga tinatawag ka ng Kristiyano eh. Nandun na yung Christ eh. Nasa pangalan mo na. Oo. Ito rin yung sinabi ni Apostle Paul sa Galatia. Sabi niya, sulat niya sa Galatia chapter 2 verse 20. Ito yung pangalan ng isang church sa Saudi. Klim. Ay ano yung meaning ng Klim? Christ liveth in me. Diba? Si Kristo ang nabubuhay sa akin. So, pakinggan nyo ha. Sabi ni Paul dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ngunit hindi na ako ang nabubuhay. Ibang kaisipan yan. Kahit hindi siya napako, pero ina-identify niya na siya ay napako na kasama ni Jesus Christ. Tapos ngayon, at hindi na ako ang nabubuhay. Bagamat buhay siya, pero sinabi niya, hindi na ako nabubuhay, kundi si Jesucristo ang nabubuhay na sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko na sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So anong naintindihan ni Apostol Pablo? Nung siya ay nagumpisang nanalig sa Panginoon, una naintindihan niya, siya ay namatay kasama ni Kristo. So ano yung namatay? Yung luma niyang pagkatao. Yet, buhay siya, pero ang pinamumuhay na niya, hindi na yung sarili niyang gusto, sarili niyang nais. Iyon yung Pablo. Kundi, ang pinamumuhay niya, yung kalooban na ng Diyos na mangyari. At yung kalooban ng Diyos na mangyari, iyon ang ginagawa ni Jesus Christ. So sa madaling sabi, yung kalooban na yon, iyon ay nasa kalooban niya, sa kalooban ni Kristo na ginagawa niya na ngayon. Isa na riyan yung paghahayag ng Ebanghelyo para marami pang tao makakilala sa Diyos. So iba-iba na. Ang ibig ko sabihin, yung Pablo, hindi na siya talaga Pablo. Yung Saul, hindi na siya Saul talaga. Kaya nga binago na yung pangalan niya Pablo. Dahil yung Saulo, mamamatay tao yun. Hindi mo na makikita kay Pablo yun.
na siya pang nag-a-approve kung sino papatayin. Sa verse 6, tingnan niyo po, no? Sabi ko rito, tingnan niyo ang kalooban ng Diyos. Pansinin niyo, kung ano ang kalooban ng Diyos laban sa mga kaaway ng mga little ones. Ha? Ano sabi ng Panginoon sa verse 6? Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, ang sino mang naging dahilan para sa maliliit na batang ito na nananalig sa akin, naging dahilan sila para magkasala, yung mga maliliit na ito, mas mabuti pa para sa kanya na magtali siya ng malaking batong panggiling sa kanyang leeg at tumalon siya sa gitna ng dagat. Nakita nyo, sinabi ng Panginoon. Kapag ikaw ay naging dahilan ng pagkakasala nitong mga anak ko, mumunting mga bata na anak ko, sabi ng Panginoon, mabuti pang magtali ka. Parang sinasabi ng Panginoon, magpatiwakal ka na. O kaya sinasabi ng Panginoon, kapag sinaktan mo yan, o kaya kapag yan ay hinila mo para magkasala, ano sabi ng Panginoon? You're dead. You're dead. Alam nyo, naunawaan ko yan sa buhay ng bayan ng Israel nung kukunti pa lang sila. Nung tinawag na ng Panginoon si Jacob at nakipag-wrestling si Jacob kay Jesus Christ, doon na siya bless. Ang pagka-bless sa kanya ay pinalitan siya ng pangalan. Hindi na siya magiging Jacob na ano tawag dito? Manlililang, mandaraya, kundi Israel, meaning Prince of God. Pero sinabi ng Panginoon sa Exodus, nung inutusan niya si Moises, ito ang sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa Paraon, thus say the Lord, Israel is my firstborn son. So nakita niyo, ano na ang turing ng Diyos kay Israel? Nung siya ay naging Israel na, siya na ang firstborn, anak niya na, firstborn. Ngayon, paano natin makikita yung protection? Kasama ni Jacob yung kanyang ilang asawa at kanyang mga anak, napunta sila sa lugar ng mga Hivite at ayon, no? Sa lugar nila Hamor, na ang anak niya ay si Shechem. Sa Genesis chapter 34 and 35. Pansamantala silang nag-dwell doon sa lugar na yon at nakita ni Shechem na ang ganda ng anak ni Jacob na si Dinah. So may pagkakataon na nakuha ni Shechem si Dinah, ni-rape niya. Pero gustong-gusto talaga niya mapangasawa. So, nung nalaman ni Jacob at nalaman din ng mga kapatid niya, nagpasama rin si Shechem sa tatay niya, kinausap si Jacob para ibigay yung kanyang anak at tuluyan na maging asawa. Ni Shechem, si Dinah, na-rape na niya. Pero nagbigay sila ng kondisyon. Ang kondisyon nila, magpatuli una, mag-circumcise para maging katulad sila. So, umagri naman itong sila Hamor at saka yung iba pang mga tao nila doon kasi leader din to si Hamor eh. At si Shechem, prinsipe nila yan sa lugar na yan, kaya kinikilala talaga nila. So, nung nakumbinsi sila, nag-agree, so nagpatuloy sila lahat ng mga tauhan ni Hamor, pati si Shechem. On the third day, sabi ng Bible, on the third day, na kung saan doon pa katindihan ng sugat at sakit ng kanilang pagkatuli. Itong magkapatid, si Dinah pala ay anak ni Leah, na kapatid ni Simon at saka ni Simeon at saka ni Levi. Itong Levi at Simeon, kumuha ng kutsilyo. Kapatid nila kasi yun eh. Sama ng loob nila eh.
Nung kaigtingan ng kanilang sakit, nilusob nila, pinagpapatay nila lahat yun. So ano tingin nyo? Yung ginawa nila, okay ba sa Diyos yun? Hindi, di ba? Pero sabi ni Jacob, ano pa itong pinagagawa mo? Ninyo, magiging mabaho ako sa pag-amoy ng mga tribo rito. Dahil kung konti tayo, maaari tayong patayin lahat. Pero nung araw na yun, sinabihan si Jacob ng Panginoon na pumunta sila sa Bethel. At doon sila mag-ceremonial o mag-cleansing sila. At isa sa mga cleansing nila, marami pa palang dalang mga Diyos-Diyosan yung angka ni Jacob na yon. Isinuko nila yon yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Lahat yon. Pati yung earrings daw, may mga earrings, sinuko nila yon. Ang ginawa ni Jacob, ibinaon yon malapit sa tinatawag na puno ng Terebinth tree. Doon din sa lugar nila Shechem. At nag-ayuno sila, nag-fasting sila, nag-cleansing sila. Ang sabi ng Bible, matapos nilang gawin yon, kumalat daw yung takot ng Diyos sa lahat ng mga tribo doon sa paligid nila. Kaya hindi sila nagawa na patayin, na awayin. Ngayon, anong basa mo ron? Hindi matuwid yung Panginoon. Pinatay nila yung mga tao na yan, tapos palalampasin mo lang ba yung kasalanan ng mga tao na ito? Ano ulit ang sinabi ng Panginoon sa Kristo? So may consider na natin si Jacob dahil siya ang firstborn, si Israel ay firstborn ng Diyos. So may consider ba natin siyang little ones? Ha? So ano sabi ng Panginoon sa little ones? Whoever causes these little ones to sin, magpatiwakal ka na lang. Kaya nagawa nila na pumatay dahil ni-rape nila yung kapatid, di ba? Yun ang cause ng kasalanan nung magkapatid. Kaya sila pumatay. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Kung ikaw ay naging dahilan para magkasala ang little ones na ito, magpatiwakal ka na at ipikti mo na ang sarili mo at mahulog ka doon sa gitna ng dagat. So, yun po nakikita, no? Na talagang napaka-importante, napakahalaga. Nagiging iba yung pamantayan ng Panginoon sa believers at unbelievers, sa mga anak niya, sa hindi niya anak. Alam niyo, maunawaan lang natin yan. Alam niyo kung saan? Kapag pinag-aralan natin yung gods and goddesses. Kasi si Israel, talagang sinabi ng Biblia sa Deuteronomy 32, yan ang aking portion. Ito, basahin ko list ninyo para. Deuteronomy 32. Ayan. Sabi ng Bible, sabi ng Bible, when the Most High, hello? Sabi diyan, when the Most High gave the nations their inheritance, when He divided mankind, He fixed borders of the people according to the number of the sons of God. But the Lord's, ang portion ng Panginoon, but the Lord's portion is His people, Jacob, His allotted heritage. According to the sons of God. Yung sons of God, later on, pinaliwanag ng isang Bible scholar, iyon na yung mga angel na nagbabantay sa mga bansa. Na later on, iyon na kanila naging Diyos-Diyosan. Intandahan niyo? Sa bawat bansa ay may mga Diyos-Diyosan kasi yun yung pinabantay ng Diyos sa mga bansa na yon. Pero ang aking iniingatang portion ay ang Israel. So ako ang Diyos ng Israel na to. At yung mga
Ang Israel na yan, anak ko. Yun, anak ninyo yun. Nakita niyo? Kaya sinabi ng Panginoon dyan, huwag niyong gagalawin ang anak ko. Dahil, dyan yung maunawaan kung bakit sinabi ng Panginoon, there is none like me. I am the Lord God Almighty, the Most High, and there is none like me. Bakit sinabi niya ron? Totoo naman, wala naman siya katulad eh. Pero hindi. Meron na naging Diyos-Diyosan ng mga bansa. Nakita niyo? Bumagsak sila lahat sa idolatry. Yun ang Diyos-Diyosan nila. Lahat ng mga bansa. Canaanites, Hivites, Jebusites, Palestine, Persia, Babylonia. Oh. Pero sinasabi ng Panginoon yun, yung Diyos nila hindi katulad ng Diyos ng Israel. Yun ang sinasabi ng Panginoon doon. There is none like me. And I am the Lord, most mataas. Hindi sinasabi niya yun na nagyayabang siya, hindi. Kasi meron din Diyos-Diyosan yung mga bansa. Pero ang sabi ng Bible, hindi ako katulad ng mga Diyos-Diyosan nila. Kaya maunawaan mo yan, kapag nagdidigmaan sila, may digmaan na ini-invoke nila yung Diyos nila. May liligtas ba kayo ng Diyos niyo? Tingnan yung ginawa namin sa bansang ito. Hindi sila nailigtas ng Diyos nila. Ganon din ang gagawin namin sa inyo. Hindi kayo liligtas ng Diyos niyo. Pero yung sinasabihan niya, Israel, na may tunay na Diyos. Sa panahon ni Hezekiah yon, yung pagyayabang ni Sennacherib. Alam niyo ba yung kwento na yon? Nung umiyak si Hezekiah sa Panginoon, sinabihan siya ni Propeta Isaiah na huwag siyang matakot sapagkat ililigtas siya ng Panginoon. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon? Isang anghel lang pinadala ng Diyos doon. Alam mo kung ilan ang pinatay ng Panginoon ng anghel doon? 185,000. Nilimas ng anghel yon. At yung hari nila tumakbo palayo hanggang makarating doon sa isang lugar. Pagdating doon sa isang lugar, pinatay naman siya ng kanyang mga anak. Okay? Dito lang tayo sa Matthew 18 verse 10. Sabi rito sa Matthew 18 verse 10, see that you do not despise this little one. Mag-ingat kayo, sabi ng Panginoon, yung salita sa Tagalog niyan, mag-ingat. Ingatan ninyo na huwag ninyong, ano yung despise? Hamakin. Huwag niyong hamakin itong mga maliliit na umumunting mga bata na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging tinitingnan ang muka ng Ama na nasa langit. For I tell you that in heaven, dear angels, ang mga anghel nila, ng mga little ones na ito. So dito nabuo yung konsepto sa Katoliko ata, na ang bawat baby raw ay may guardian angel. Di ba? Naririnig niyan? Na kapag yung bata na-aksidente, tapos walang nangyari, iningatan niya ng guardian angel niya. Yun yung kasi nakalagay yun, little ones, sabi dyan, huwag niyong hamakin ang mga mumunting bata na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng muka ng aking Ama na nasa langit. So, di ko pa rin lubos itong maunawaan kung anong ibig sabihin ito. Kung ang bawat mananampalataya ba ay mayroon ng naka-assign na angels sa kanya. Kasi sa Bible, wala tayong example na may dito sa Bible. No? Lalo na ang mga baby na naandyan lagi yung sinasabi ng kerubin, no? Yung ulo lang na lumilipad-lipad na gano'n. Oo. Hindi gano'n ang kerubin, sa Bible, iba ang kerubin doon. Maraming mata ang kerubin doon, tsaka maraming pakpak. Hindi ulo ng sanggol na may pakpak. Ha? Pero ang makikita natin sa Hebreo, ayan, sa Hebreo. Ano sabi sa Hebreo? Sabi ng Bible sa Hebreo chapter 1 verse 7,
Sinabi raw ng Diyos sa mga anghel, of the angels, He say, He make His angels wind. Ginawa raw niya ang mga anghel ay hangin, and His ministers a flame of fire. Tapos sa verse 14, are they not all the ministering spirits? Ano yung ministering spirits? Angels. Are they not all ministering spirits sent out, sinusugo ng Diyos, to serve for the sake of those who are to inherit salvation? So ano ibig sabihin ng sumulat ng Hebreo na yan? Hindi ba ang mga ministering spirits, ito yung anghel, sinusugo ng Diyos para sa kapakanan ng mga magtatamasa ng kaligtasan? Sino yung magtatamasa ng kaligtasan? Mga believers. So yun. Sa mga believers, naririyan ang pag-iingat ng anghel. So lastly, sabi rito, anong iniisip ninyo? What do you think? Kung ang isang tao ay mayroong 100 tupa at ang isa ay naligaw, hindi ba niya iiwanan ang 99 doon sa kabundukan para hanapin lang ang nag-iisang naligaw? At kapag natagpuan niya ito, tunay nga na magagalak siya ng higit kaysa sa mga naiwan niyang 99 na naroon sa kabundukan. So ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Ito yung sinasabi niya ng heart ng Father, na yung isa na nawawala ay nahanap, na mas nalulugod siya, mas mataas yung kanyang joy kapag nakita yung nawawala. Sino yung nawawala? Yung potential na maliligtas pero hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Diyan mo maunawaan yung kahalagahan ng evangelization. Kasi ang way ng Panginoon sa pag-save ay preaching the gospel. Mas marami dyan na hindi pa nakakilala pero isa sila sa mga little ones na hindi pa kasama sa kawan. Kaya mahalaga na mag-share tayo, mahalaga na mag-evangelize. Kaya nga sabi ko rito, in evangelizing and soul winning, huwag kakalimutan ng higit na kagalakan ng Ama sa isang kaluluwa na muling manumbalik sa Diyos. Walang nakakaalam, sino man, na isa siya sa hinirang na magiging anak ng Diyos, maliban at matapos na siya ay sumampalataya kay Jesus. Ito siya sabi ko sa inyo kanina. Even tayo, hindi natin alam na tayo ba ay magiging anak ng Diyos, na tayo ba ay masasama sa mga hinirang o elected. Ngayon, sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos at sa sinasabi ng mga apostol, totoo pala na kayo yung mga pinili ng Diyos bago pa lalangin ang sanlibutan. Doon nyo lang naunawaan. Pero nung unbelievers kayo, hindi nyo alam yun. Ang lagi yung sinasabi sa kanila, sa mga believers, totoo ba yung sinasabi nila yun? Di ba? Gano'n? Kaya ito ang magiging attitude natin, no? Kaya tratuhin lahat ng babahaginan ng Ebanghelyo, isa o higit pa, ang anak ng Diyos doon na naligaw na kailangan manumbalik sa kawan. So, itrato natin sila pare-parehas. Baka isa sa kanila o mahigit pa. Isa doon ang little ones. O tupa ng Diyos. Hindi pa na nakakarinig yan. Kasi ang magbabago sa kanila, hindi ang church. Ang magbabago sa kanila, hindi pastor. Ang magbo-born again sa kanila, hindi kami. Maliwanag sa Bible yan, for you have been born again, not of corruptible seed, but through the incorruptible Word of God. Yung salita ng Panginoon. Finally, anong sabi ng Panginoon? So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little one
should perish. So, salita ni Jesus Christ yan. Kaya nga, hindi kalooban ng Ama ni isa man sa mga maliliit o mga mumunting bata na ito na mapahamak. Ngayon, pag dinala natin yung salita na yon sa Ama, parang sinasabi ng Ama, yung mga bata na yan na maliliit, ni isa man, hindi ko pahintulutan ng pagpahamak. So, pag sinabi ng Ama yung ganon, may kaligtasan yun. Sapagkat hindi niya pahintulutan na hindi makakilala yun. Nakita niyo? Kung gaano katindi ang iiwanan daw ang 99. Basta lang makita yung isa na yon. Diyan mo maunawaan yung heart ng mga missionary. Kahit hindi nila alam yung salita ng mga tao na yun, pupunta sila roon. Pipilitin talaga nila na may express yung gospel. Ay mahirap. Hindi pa kayo siguro nakarinig ng mga misyonaryo na linguist. Hindi pa kayo nakarinig siguro Pumapasok sila sa mga tribo, pumapasok sila sa mga liblib na mga tribo ng tao. Ang una nilang pakay, pinag-aaralan nila yung language at pinipilit nila i-translate sa alam nilang lingwahe. Ang hirap na trabaho yun. Iisa-isahin mo, kaya kailangan matutunan mo yung lingwahe nila. Pag natutunan mo yung lingwahe nila, isasalin mo yung Bible para maintindihan nila sa lingwahe nila. Ang tagal na trabaho yan. So anong espiritu meron sa mga tao na yun? Ito, espiritu ng Ama. Hindi ko pahintulutan na ni isa man sa mga little ones na yan na magkakaroon dyan sa lugar na yan na mapahamak. Yan yun. Inilagay ng Diyos sa puso ng mga misyonaryo na yun. At marami dyan sa misyonaryo na yan napugutan na ng ulo. Marami dyan. Biro mo? So, isama rin na lang natin, sabi ng Biblia, maliban na, unless you turn and become like children, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. So, naintindihan nyo na yon, turn and become like child. Hindi yung kusa mo lang na pagpapakumbabayan, di ba? Ang sino mang tumanggap sa mga maliliit na bata na yan, sa pangalan ko, sino tinatanggap? Jesus Christ. Kaya napakahalaga sa Ama. Dahil yung pangalan at yung espiritu ng anak niya ay naroon sa mga little ones na yan. Ano pa? But whoever causes of one of these little ones who believe in me to sin. So kung kayo ang naging dahilan para magkasala ang mga mumunting bata na ito, anong verdict ng Diyos, ng Panginoon? Ha? Magpatiwakal ka na. Ha? And number 5, He rejoices over it more than 99 that never went astray. Mas higit na nagagalak ang Panginoon kapag may isang bata na natagpuan muli at naisama uli sa kawan. Diba sinabi ng Panginoon dyan, sa isang kaluluwang nanumbalik at nagsisi, ang mga anghel sa langit ang nagkakasiyahan. Yeah. Number 6, it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Ang tanong ko, why? Because God the Father sees His Son in us. Ganon kahalaga sa Ama. Kung bakit nagkaroon na tayo ng kahalagahan sa Diyos? Dahil ang nakikita na ng Ama sa atin ay si Jesucristo. Dahil si Jesucristo, nung bumaba siya sa lupa, in-identify niya ang kanyang sarili na kaisa ng mga mananampalataya. Kaya pag pinersecute mo yung mananampalataya, ang pinepersecute mo ay si Jesus Christ. Iyan ang hindi natin maintindihan. Yung the two
Intindihan niyo ba yun? The two will become one? Naalala niyo ba? Ano ang word sa marriage? Di ba? The son will leave his father and to be united with his wife, and the two will become one. Kala niyo ba iyon ay sa kasal sa babae at lalaki primarily? Hindi. Kay Jesus Christ at sa simbahan. Primarily yun. Si Kristo at ang Iglesia ay magiging isa. Okay. Kaya nga magkakaroon ng wedding sa heaven. Pagdating ng panahon na pumunta tayo ron, magkakaroon ng kasalan sa langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ama, purihin at dakilain ka sa isang napakagandang talakayin at isang malalim, Panginoon, bagamat ito ay malalim, pero ito ay pinaunawa mo ng lubusan sa amin, Panginoon. At ang kagalakan namin ay nakita namin, Panginoon, kung gaano kahalaga ang mga believers o tinatawag na little ones sa iyong harapan, Panginoon. Pagkat hindi mo kailanman iaalaw na sila ay mapahamak. Salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig na ito na kami ay nakasecure at kami ay komportable, Panginoon, sapagkat lahat ng iyong pangako at salita ay gagawin mo at magkakatotoo. Purihin at takilain ka. In Jesus' name. Amen and amen.